Bukod sa nagagalit po ito kapagka, ang GCash ninyo o yung pinalipad nyo, eh, ilang pirasong star, nagagalit kay ano, Director Matibag. Dahil wala daw pong jurisdiction ang NBI doon sa kanyang kinaroroonan. Kaya pala matatapang at malalakas ang loob ng mga mag-fake news, mga bossing. Ano po? Kasi ang dahilan nila, hindi nyo kami mahuhuli at hindi nyo kami makukuha dito dahil walang jurisdiction ang Pilipinas o ang NBI dito sa kinalalagyan namin. So hindi na po nila iniisip, mga kababayan, yung mga yung mga utak ninyo, pinifeed nila ng mga puro mali, puro walang katotohanan, na ang Pangulo daw po ay nakapasok na sa loob ng freezer, na mahinang-mahina na daw po at may stage 4 cancer ang Pangulo. Hindi nila iniisip kayo. Ano? Wala silang pakialam na kapag kayo ni-repost nyo yung mga pinagsasasabi nila, ay mapahiya kayo. Hindi yun yung ano nila. Hindi yun yung iniisip nila. Ang iniisip nila ay masiraan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos at sabihin ng mamamayang Pilipino, hindi na nagpa-function yung presidente natin. Kaya ipalit na natin si Sara Duterte. Ano po? Tapos tuwang-tuwa yung mga DDS pag nagsasalita ito. Ano po? Ang lakas pang manlait nito, pero putang ina, tingnan mo yung pagmumuka. Parang itinapat sa yung muka doon sa kanyon. Borga! Ako, mga boss, hindi ako mahilig o madalas no, na manglait. Pero kapag ka ang estilo ng pagbablog mo, ang style mo sa mga live mo, mga panlalait, kailangan tatanggap ka. Ano po? Nung kagaya ng estilo ng pagla-live mo. Mukhang borga ho yung mukha nito, mga kababayan eh. May nagkomento pa dito, Mike, Boss Mike, pok-pok daw yan. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa iyo. Bakit? May pok-pok ba? Parang binalahan ng kanyon yung pagmumuka? Oh, sino magiging customer niyan? Pakinggan nyo mga kababayan, para malaman nyo na si Mark Ramos, hindi po nagsisinungaling. Ano po? Na ang tanging pinangahawakan at ipinagyayabang nila, mga kababayan, mga boss chief amo sir, ay walang jurisdiction ang NBI at pinagmumura pa yata si Matibag dito. NBI has no power here. Philippines has no jurisdiction here. Before they could even touch the tip of my hair, kailangan nilang pumasok sa buhos ng karayom. My sponsor is an ex-judge. Ang aking baba dito ay ex-judge na ngayon ay isang authority. Isa siya sa mga PSG dito. You think makapurma sa akin dito sa Matibag? No, di ba? Well, mga kababayan, makikita natin yan. No? Makikita natin yan. Kung sino ang magtatagumpay sa kanilang dalawa ni Matibag. No? Ni Director Matibag at ito pong mga kababayan na si ewan ko kung judge naging security, sabi ni JJ Bar. 'Di ba? Hindi ho kagaya ng mga ibinablog natin, yung mga pagbablog nila, mga boss chief amo sir, na tayo kapag ka nagbablog, kapag ka sinabi natin na merong korupsyon sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte, maglalabas tayo ng mga balita na ganyan. Pagka sinabi natin na naging number 1 o isa sa pinaka-corrupt na bansa ang Pilipinas ayon doon sa isang pag-aaral sa Estados Unidos, inilalabas natin ng ganyan. Sa kanila ho, mga kababayan, ano? Wala. Puro lang po daldal. Puro lang po. Resyo ganito, ang Pangulo ay wala na, ang Pangulo ay ganyan na, ang Pangulo ay gumagamit na ipinagbabawal na gamot, puro ganun lang ho. Paulit-ulit na lang hong ganun. Ako naniniwala ako
na hanggang sa kaduluduluhan, no, mga kababayan, no? Hanggang sa kaduluduluhan po ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, itong mga ito hindi ho titigil. Hanggat hindi napapababa, napapaalis, napapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang isa lang po ang hinihiling ko sa inyo, patuloy lang po kayo na sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos hanggat nakakakita kayo ng magandang mga proyekto at ang Pangulo natin ay hindi napapagod magtrabaho para sa Pilipinas at para sa mga Pilipino, wag po natin siyang bibitawan. Yun lang po mga kababayan. Ako'y magpapaalam na, no? Medyo sumingit lang tayo ng vlog eh. Bukas ulit. Mamayang gabi ulit. Naka-live tayo mga Boss Chip Amo Sir. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.